Ang sabi nga bibiyak ng matanda nakita sa templo ni Solomon nang makita nilang maliit at hamak na templo na tinayo ni Zorobabel. Ezra 3:8-13, nais ni Herodes na dakila na makapagkasundo sa mga Hudyos kung magitan ng pagbabago sa hamak na templong iyon at ginawa niya itong kahangahangang arkitektura na pinuri ng mga alagad sa harap ni Jesus. Ito yung pinagmamalaki ng mga alagad. Nakita mo itong templong ito, Panginoon? Ang ganda. Di ba? Tayo minsan, di ba? Nedidiskarahin tayo pag yung simbahan pinupunta natin, hindi masyadong maganda. Kung ikukumpara natin doon sa mga dahil sila nakapokus talaga sila sa building. But hindi sila nakapokus doon sa kaligtasan ng kanilang mga kaanib. Tayo nakapokus tayo sa kaligtasan, although napapabayaan natin yung ating mga struktura. Dahil nakapira siguro ng marami sa atin, sisirain din naman yan pagdating ng Panginoon. Diba? Pero minsan, ang masakit na katotohanan, maganda bahay natin, pero simbahan natin, napapabayaan. Sana nagkalalagak din tayo talaga ng pagkakataon at panahon na pag-ukulan ito na kahit pa paano ay blessing mula sa Panginoon. Ngunit nakita ni Jesus na higit sa mga magagalang bato, ang kahangahangang ginto at ang kamanghamang tanawin ay nakita niya ang mga Romano nasisira sa lahat ng kanilang landas. Nakita niya ang lugar na tinayo para sa moratiya ng Diyos na binawasak na kasamaan ng bayan. Sabi diyan, ng bayan ng Diyos. Yun yung nakita ni Kristong picture ng parang na yung mga alagad. Pinagmamalaki nila, sabi ng Panginoon, walang bato sa ibabaw na yan na hindi mababagsak. Kasi nakita niya yung magiging kaganapan. Na ito'y naganap noong 70 AD after na ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Sa pagkakita ng katotohanan yung sinamahan niya ito ng pangitain na mapalad na pag-asa ay isang araw ay darating sa Jesus upang wakasan ang kasamaan ng kasalanan. At ito yung ating pinaglalagakan ng panahon ng ating pansin. Pero ang nakita ni Kristo, mas may magandang bagay na hinaharap na dapat natin pagtuunan ng pansin. Yun yung tinatawag natin muli niyang pagbabalik. Ang pagkawasan ng templo sa isang islap ng pag-asa ay sa Marcos 41:44, nariyan yung mga pag-asa na pinahayag natin Panginoon matapos yung maaaring kahinat na at ang paghahanda sa sakunan na tayo niyahanda ng Panginoon, no? Kaya nakakapapansin po niyo, hindi na tayo nabibigla pag nabalita natin, gira dito, gira doon, lindol dito, lindol doon. Hindi na tayo natatakot kasi aware tayo na magaganap ng mga bagay na ito at nararamdaman natin malapit nang dumating ang ating Panginoon. Yung paglaganap ng mga katawang palasanan, ang mapangwasak na kamay. Ayan, mga pinahintulot doon sa aklat ni Marcos, na kanyang pinahayag bawat bagay nito na magaganap. At ang sabi nga, magandang tagpo, yung pagdating ng anak ng tao. Ang malaking kapigkatiang mararanasan ng bawat isa sa atin. Na dapat ngayon sinasanay na tayo. Mga simple problema, hindi natin malagpasan. Paano tayo tatayo doon sa malaking kapigkatian? Ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon, pinahayag sa Marcos 13:24-37, talagang pinakita niya yung maliwanag, no? Ito kayo nagiging kontrobersya ngayon, eh. Dahil meron mga nagtatanong sa ating mga manggagawa rin, no? Talagang aware siguro kayo dyan. May nagtanong na kapatid na kung ito ba ay anak ng Diyos at Diyos, bakit nung tinanong sa kanya, sa Marcos, Mateo 24, talatang 3, na mga alagad, na nandun siya sa punong olibo, nasabi ron, sa puntong olibo, Panginoon, kailan pa magaganap ng mga bagay na sinasabi mo? Yung pagdating at yung pagtatapos o yung pagkawakas. Di ba sinagot ng Panginoon sa 36, sabi niya na, walang anghel, kahit ang anak, kundi ang ama, ang nakakalan. Minsan, nadadala tayo ng sobra, siguro galing natin. Inugunahan natin ang Panginoon. Di, alam niya yun. Di lang niya masabi. Pero malinaw yung sinabi ng Panginoon eh. Kasi yung kanilang ugnayan dalawa bilang tatay, kaya naintindihan natin ito. Yung Panginoon, kahit alam niya, marahil, may respeto siya rin sa tatay. Siyempre, kahit niya mismo sa sarili niya, gusto niya mag-decide, pero binibigay niya yung pasya sa ama. Di katulad natin na kahit ayaw ng tatay natin, yun ang ginagawa natin eh. Sabi ng tatay natin, mag-aral ka mabuti, huwag ka muna mag-boyfriend. Kaya habang natin doon sa dorm, takot ng boyfriend. Nagkataon, hindi nakapagtapos, dahil grasya. Kasalanan pa ngayon ng tatay dahil pinag-dorm. Di ba, minsan ganyan tayo, pero ang Panginoon natin, meron siyang respeto doon sa ating ama
na pag sinabi niya kahit alam niya, hindi, tatay nakakaalam, siya mag-decide. Parang nampalataya na natin yun. Hindi ibig sabihin na pag sinabi ng Panginoon na yung tatay nakakaalam, hindi na ako Diyos. Kasi nang kinakatakot ng marami sa ibang mga depender natin eh. Pag sinabi, hindi alam ni Cristo, hindi na sa Diyos. Sa kalagayan ng sinabi niya, kung natin kakalimutan, nasa kalagayan siyang tao. No? Hindi siya Diyos. Dahil inubad niya eh. Hindi lang kayo may turo dahil baka daw kunin naman ni Cristo. Kung saan sinampay yun. Di ba? Inubad niya yun. Ibig sabihin, purely human. Yun nasa harapan natin. Bagamat nandun yung presence lagi ng Father, dahil di naman sa iniwan ng nag-iisa. Pero di ibig sabihin, pakungunahan niya yung vision niya na nandun siya sa ganung kalagay. Ibigay niya yung pinakamababang uri ng kanyang pagkatao sa harapan ng Diyos. Doon tayo niya tinuturuan kung paano natin sasambayin ng Panginoon. Ang kapatid, hindi yung sinabi ni Cristo, binabalik natin. Sabi diyan, ang pagkawasak ng templo, ayan yung mga kaganapan sa isang islap ng pag-asa, at lumapit ang isang babaeng bawat siya naghulog ng 2 klepta na nangalagay halos isang beles. Maalala niyo yung itsura noong templo talaga maganda, no? At lahat halos ng mga mayayaman sa kanilang lugar ay doon nagpupulong-pulong dahil una-una kamangha-mangha at talaga naman pag nandun ka nagbigay ka ng mga bagay na nilalaan mo para sa Diyos. Para siguro nila ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Pero makikita natin sa tagpong ito, mas titignan ng Panginoon yung isang babaeng balo na nagkaloob nung kanyang natitirang nabigay pera para sa Panginoon. Merong parehas na tagpunta sa lumang tipan. Yung nangyari kay Propeta Elijah. Di ba? Pinapunta siya doon sa balo na yung laman na lang ng kanyang harina ay isang takang na lang para pagkain nilang mag-ina. Saka kaprasong langit. Pero sabi magtiwala ka sa Panginoon. Nung nagtiwala yung babae, niluto, pinakain ko sa propeta ng Panginoon, yung kanyang lagay na harina na puno. At yung langis ay hindi halos nabawasan. Di ba? Dito pinayag ng Panginoon, yung kalagayan natin na kung tayo ay nagkakaloob. Hindi dapat natin ito iniisip na, meron kasing mga kapatid tayo na hindi na ako magbibigay ng time kasi ninanakaw lang naman ang mga leaders yan. Kahit wala namang basis. E pagpalagay ng mayroon talaga mga ilang ganon, pero hindi lahat. Na nagagamit mga ating pong pagbabalik ng bagay na para sa Diyos, doon sa mga bagay na hindi nararapat. Meron pa tayong karapatang magreklamo doon, eh hindi naman tayo may-ari noon. Di ba? Sabi natin, babayad ako ng tax sa biyaya. Tapos ang mga taga-gobyerno, nanakaw lang naman yan. Pwede ba tayo magreklamo sa gobyerno? Hindi. Kasi may mga ginagawa din naman sila servisyo. Bagamat hindi nawawala yung kickback. Kalakaran na talaga yan eh. Dadat na ng Panginoon yan eh. Diba nung panahon niya, hindi ng problema. Kahit yung mga parasi, yung mga naglilipod sa kickback. Halimbawa, maghahanap ako kapatid napipint sa templo. Dadaling ko yung tupa, titignan nila, may kapintasan, tatabihan. Hindi pwede yan, puro kabago. Tatagay lalagay sa likod yan. Pagkatapos, pag wala ka naman dalang bago, may bibenta ako sa'yo. Diyan ko sa likod. Pero hindi yung dinala mo, bibenta pa rin sa'yo. Kaya doble-doble yung kickback. Hindi po talaga nawawala yan. Pero ang Panginoon, sa kabila ng mga kurap, yung mga namumuno doon sa mga pangunahing reliyon ng kanyang panahon, inaway ba niya yung mga makasalanan magbalik ng kanilang katapatan sa Diyos? Kaya may nagtanong, matulit bagang magbalik ng bagay para kay Cesar? Ano sabi ng Panginoon? Sino yung nakalagay doon sa points? Si Cesar. Si Cesar. Kaya sabi ng Panginoon, ibalik ang para kay Cesar, para sa kay Cesar, at ibalik ang bagay na para sa Diyos. So dapat galang tayong tapat. No? Kung natin problemahin, kukurapin lang nila yan. Yung problema nila, sagutin nila sa Diyos yun. Sabi ko nga dahil sa tonso kagabi, hindi nga nagre-reklamo yung Diyos, siya may-ari eh. Di ba? Hayaan natin ang Diyos na mag-decide. Mamaya ay nagkakamali tayo na iniisip natin mga leaders. Ang templo ni Herodes ay may ilang mga silid. May pinaboreang silid ng babae at mayroong 13 kaban na kung saan nakalagak ang mga handog at ang bawat isa sa kanila ay nilaan para sa isang tiyak na layunin. Halimbawa, yung mga pagbili ng mga panggatong. Pero kung mapapansin po nyo, tinitigtigan ni Jesus kung gaano kalaki o kaliit ang halaga ng mga dinideposito sa mga kaban na humanga siya sa maliit na handog ng isang bago. Kasi imagine, sa dami ng siguro, tumpok-tumpok yung mga
Okay rin dyan, pero tinignan ni Cristo, nasa likod na nagbigay ng kanyang, yun na lang yung kanyang gagastusin para sa sarili niya, ibinigay pa niya sa Panginoon. Gaano kalaki ang pananampalataya? Itong balong ito. Di ba, minsan tayo ganyan, kahit marami tayo, pinipili natin yung, ano lang yung gusto natin, ibigay sa Diyos. Tapos, kapalit mo, hihingi tayo ng malaking bagay para sa Diyos. Panginoon, para pagkaligin mo ako, Panginoon, bigyan mo ko ng ganito, bigyan mo ko ng ganyan. Pero makapraso naman yung kaya natin ibalik na pagtitiwala ng Diyos sa atin. Kaya nakakalungkot, meron talagang ganyan sa atin. Hindi kaya na mamayaman, ang balong ito ay ayaw magpapansin. Sumimple pa siya eh. Kaya ako talagang proud yan eh. Lagay na lagay yan para makita malaking binibigay nila eh. Nais lang niyang magambag sa gawain ng Diyos, sa kaunti mayroon siya, wala siyang pakialam sa kasiwalian ng mga namamayani sa mga pari at ang kanyang handog ay para sa Diyos at hindi para sa tao. Pag lahat ng Adventist ganito ang isipan, madaling matatapos ang ating gawain. Amen. Karamihan natin minsan paduda-duda pa eh. Hindi na akong babalik. Tapos bibili ng mga mamahaling gadget. Ya? Para hindi halata na yung focus niya inakis ng gadget, magdadambot ng Bible. Paano mga namang Bible pagdating na Sabado? Hindi nila naisip itong mga bagay nito ay hindi na pagbibigay lingkod sa Diyos. Malapit nang ipahayag na Jesus ang pagkawasan ng templo dahil sa katiwalian at kasamaan ng Israel. Ngunit, sa gitla na nangingibabaw na kasamaan, ang balo na ito'y kumakatawan sa mga tapat na sumasamba na kinikilala pa rin ang kabanalan ng templo ng bahay na kung saan nais ng Diyos na siya ay sambahin. Kasi Diyos naman talaga ang nagpatayo niyan eh. Diba? Katulad nitong bahay sa bahay namin. Siya ang nagpatayo nito, siya may-ari nito. Amen. Bila tayo na rin ito, makakatiwala lang tayo ng Panginoon. At dapat bilang katiwala, inaalagaan natin ito. Inaayos natin ito. No? Kaya hindi naman masama magpaganda tayo ng bagay na inaakala natin ito yung pag-aari at pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Paghahanda sa sakunan. Kaya ikapupunta ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan na dapat ang magtiis hanggang sa wakas. Sabi ng 13:13 ay siyang maliligtas 24:13 sa materia. Ano ibig sabihin na? Ano talaga tayo pagtitiisan mga kapatid? Hindi madaling maging Kristiyano, bagamat ang katay, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pero hindi ganun kadali. Marami tayong bagay na dapat pagtiisan. Sa pag-akyat sa bundok ng Olivo, binali ng isang kalikan ng pansin ni Jesus sa maringal na templo ni Herodes sa Marcos 3:1, ang kanyang tugon ay napamangha o nagpamangha sa lahat. Ang tanungin ng magkakapatid na mga isda, hinatid ni Jesus ang kanyang tugon sa 3 yugto. Meron 3 yugto. Hinihati ng ating buhay na. Ang kahalagahan ng pangangaral ng Ebanghelyo at ang kahihinat na nito. Yun yung pinakakloy. Ito yung pinakahuling digmaan eh. At ipangangaral ng Ebanghelyo nito sa 24:14 ng Mateo, di ba? Ang pangangaral ng Ebanghelyo nito sa buong saliputan at kumagkagay darating ang wakas. Pagka hindi na ipangaral na at tayo ay pabanding pa sa pananampalataya, pabanding pa at naabutan tayo sa kalagayan ganyan, ay delikado po tayo. Ang mga palatandaan ng pagkawasak ng templo, bagamat pinayag bago pa mangyari, ay talagang nangyari. Ang mga tanda ng katapusan ng mundo, pinakita ni Kristo lahat yun, yung mga palatandaan magaganap. Di ba? Talagang isa-isa niyan, detail by detail. Lamang, hindi after din yung mga nakikinig sa kanya, after, kailan ka ba talaga babalik? Di ba? Kailan ka ba talaga babalik? Parang tayo, kaya marami nang verify pa sa pananampalataya. Di ba? Tagal ko na narinig yan, bata pa ako eh, matanda na ako eh. Yung mga matandang nagsabi sa akin, patay na nga lahat, di wala pa siya eh. Hindi natin nakikita na ito talaga yung magaganap. Ang magaganap, ang sabi ron, yung tupang logo. Sa unang ito, pinawating na Jesus na mga huwad na Kristo'y malapit ng bumamon at patuloy na babangon na maghaharap ng isang huwad na Ebanghelyo. Huwad na Ebanghelyo. Kaya kahit hindi natin na kinanganan, aralin ninyo kung yung tinuturo ko, nasa Biblia pa ba? Parang di pa ba na Ebanghelyo yan? O may tinuturo ko, kahit kilala niyo kung mga ngaralan Adventista, italiwat pala. Sa tunay na pundasyon ng ating panampalataya, huwag niyo po akong tatanggapin. Galacia 1:8, mahimad kami o mga anghel sa langit ang magturo ng ibanghelyo matakwil. Mga kapatid, paano natin malalaman yan kung hindi tayo nag-aaral ng Biblia? Diba? May mga lessons tayo, hindi natin inaaral.
Na po nyo, kung inaaral natin yung lesson study, advance, makapagsamba na tayo sa Panginoon. Pagdating natin dito, ipukonfirm na natin, tama ba yung ginawa kong pagsamba sa Panginoon? Tama ba yung pamumuhay na ginagawa ko ngayon sa harapan ng Panginoon? Eh minsan, wala tayong panahon, hindi ko alam maintindihan sa mga kapatid, bakit hindi nila pinag-aaralan yung mga lesson. Kaya pag may nagsalita dyan, kahit iba yung turo, tinatanggap. Pinasampalatayanan, pastor kasi nagsabi. Tandaan nyo, sabi niya, no? Piniwad ni Jesus na may mga huwad na Kristong malapit ang bumangon at patuloy na babangon kahit sa panahon natin. Hindi tayo madadaya ng tagalabas, pero madali tayong madadaya ng tagaloob. No? Pwede ba tayo dayain ng pero pag Adventista ang pagmamahal natin, madali tayong madadaya. Amen. Diba, mga kapatid? Para din pirated na DVD at saka yung original. Pag pinanood mo, halos pareho naman eh. Ang quality, di ba? Pero may mapapansin ka dyan, pag marunong ka sumuri, may malaking pagkakaiba. Yung pirated, pagka yung play mo niyan, masisira yan. Pero ang original, kahit gas-gas na, nag-play pa rin. Doon mo makikita yung pagkakaiba, yung quality. Tuloy, sabi dyan. Bago ang paggawa ng templo, may mangyayari yung pangangaral sa buong mundo at hanggang sa dumating siya, dapat tayo maging handa at ipakita ang ating palataya ng malinaw, anuman ang kailangan nito. Yan sabi niya na, dapat po tayo maging handa, ipakita ang ating panampalataya ng malinaw, anuman ang kahihinatnan nito. Sabi kita tayong susundan kita o Jesus, duguman ay mabubos. Itakwil ka manalahan, susundan kita, Jesus. Kaya problema natin minsan, pagsunod natin ay lagi tayong late. Mga kapatid. Diba? Susunod tayo kay Jesus, pero minsan natin late. Naalala niyo ba yung story of Noah? No? Yung story of Noah? Ano nangyari doon? 120 years, ang Panginoon ay nag-utos kay Noah na gumawa ng arko. Pagkatapos ay nangaral si Noah habang gumagawa ng arko dahil sa laki ng arko na yun, hindi ba kayo nagtataka bakit bawalo yung naligtas na kaluluwa? Bukod doon sa dalawang pares na hayop na malinis at dalawang pares na hayop na marumi at itong pares na hayop na maninis. No? Mas madali pang maligtas yung hayop kaysa sa tao, ay tayo yung biligtas ayon sa larawan ng Diyos. Kasi nga, ang number of problema nila ron, gusto rin maligtas. Kaya gusto nila sa huli, late. Mga kapatid, na mahirap tayo pag tayo ay laging nalilate. Yun yung laging programa ngayon ng ating union, ang conference natin na sinasabi nila. Kaya maraming mga tinatamad na magpunta ng simbahan ng umaga. Kasi yung program, yung word na program, Sabbath School program, Family Time program, AY program, puro program. Dapat, babalik tayo sa original. Ano ba talaga yung Sabbath School? Worship po yan, pagsambayan. Amen. Yung family time natin, pagsamba rin yan, devotional yan eh. Inihahanda natin yung ating sambayan na paglingkod sa Panginoon sa araw ng pagsamba. Eh kung tayo po ay sasamba sa Diyos, dapat wala tayong late. Hindi tayo nalilate. Naalala ko tuloy ng araw, laging problema yung siya. Sabi ng pastor, bakit ba lagi tayo nalilate? Sabi ng pastor, kasi po yung asawa ko po eh. Minsan ay nagkikikot na akin date, yung mga anak ko po nagkikikot na akin date. Sabi ng pastor natin, gusto mo, ipadalangin natin tanggalin ng Diyos yung hadlang. Eh huwag naman po pastor. Kawa nga pag nawala yung asawa niya, wala mag-anak buhay. Kawawa naman pag nawala yung mga anak niya, di ba? Yung may kanya kaligayahan. So, kailangan tayo ang mag-a-adjust pagdating sa pagsamba natin sa Panginoon. So, huwag mo tatakbo sa akin, ha? Kasi yan po yung talagang laluli kung bakit tayo sumasamba sa Diyos, eh. Amen. Palalahanan tayo sa ating mga pagkukulang. Kung malayo yung bahay niya, maintindihan ng Diyos yan. Pero minsan, nakakalungkot, bakit pagka picnic, outing, diba? Yung mga ibang mga gathering na talagang hindi naman gano'ng ka-importante, may kinalaman sa pagsamba, maaga tayo, kasalan, fiestahan, ang aga natin. Okay, makikipag-date sa girlfriend, makikipag-date sa boyfriend, ang aga. Diba? Gabi pa lang, inihahanda na yung damit, inaayos na yung kailangan. Diba? Nakaset agad kung saan sasakay, magkano pamasay, nakatabi na lahat. Pero pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, tanggapin natin mo sa hindi, laging ang Diyos ay huli. Yan tanong, meron ba tayong karapatan mag-demand sa Diyos? Bibigay sa atin yung lahat ng bagay na para dapat natin kung tayo mismo hindi natin siya pinapahalagahan. So yan po yung tinuturo natin sa ating mga kapatid.
Sabi diyan, ang mapanirang mamay. Ngunit pagkakita niya ng kasuklat-suklang na paniniran na nakatayo doon sa hindi dapat niyang kalagyan, nawain ang bumabasa kung magkayo magsitap sa bundok na nangasa Judea. Yan, sa bundok. Ano ba yung mapanirang mamay nito? Ito yung naging kaganapan na kung saan ay pinasok ng mga Romano na itong ating pong templong ito na kanilang sinira. Inugnay ni Jesus ang pagkawasak ng templo sa mga propesya ni Daniel sa Daniel 9:27, 11:31, and 12:11. Noong 70 na linggong hula ay nalahat sa isang prinsipe sa Roma na wawasakin ang lungsod at ang templo at pagkamatay ng Bisaya, ito ay tagasira na pumuno sa Jerusalem ng kasuklam-suklam. Yan po yung mga pinayag. At dininaw ni Lucas na kasuklam-suklam na paninira ay tumutukoy sa Jerusalem na napapaligiran ng mukbong Romano. Nagkaroon na katuparan niya ng 70 AD. Nangyari ito noong 66 AD ng sinubukan ng Kristiyano na puri ng Jerusalem ang kanilang hindi nasahang pagpuro na nagbigay daan sa mga Kristiyano na iwanan ang lungsod at iligtas sa kanilang buhay ayon sa Marcos 13, 15-18. Pagkaraan ng isang taon, pinadala ni Nero sa Vespasian upang subuin at ang pag-ibagsik at iniwan niya si Titus upang pagpatuloy ang pagkukog hanggang sa ganap na pagkawasak ng lungsod noong taong 70 AD. Nag-isto siya noong 66, natapos at hanggang nakatupara noong 70 AD. Talagang hindi nagkamali ang Biblia na mabalik ang pagdating ng anak ng tao. Kaya ba ito talaga magaganap? Bago yan, ang sabi ito, Marcos 13:9, sapagkat ang mga araw na iyon maging kapigatihan na gayon nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Diyos hanggang sa ngayon at hindi pa nangyayari o hindi na mangyayari kailanman. Ano kaya kapigatihan sa mga kapatid? Gano'n kaya kabigat ito? Hindi ba kayo natatakot pag narinig niyo itong bagay nito nung darating na malaking kapigatihan? Hindi ba tayo nag-aalala? Matapos paliwanag ang pagkawasak ng templo, nagsimulang salita sa ito tungkol sa kung ano ang mangyayari sa pagitan ng pangyayari doon at kanyang ikalawang pagparito. Isang panahon na matinding kapighatian. Nung pandemic na nakaraan, manihirapan tayo. Nahirapan ko ba tayo? Tayo makagalaw, di ba? Natatakot tayo lumabas. Pag wala kang pass, bawal lumabas. Di ba? Natatakot kang bumili sa pamilya kasi hahanapan ka na pass. Di ba? Natatakot tayo mag-travel, tatawid ng bayan dahil may mga checkpoint yan. Pag wala kang pass, papunta ron. O wala, hindi essential. Yung iyong lakad ay hindi ka malalabasin. Mas matindi pa yan, maranasan. Kapigatihan ito'y laban sa mga hinira, ibig sabihin, sa mga nananatiling tapat. O, yun ay para sa atin pala. Laban para sa mga tapat. Pag hindi ka tapat, huwag tayo magalala. Kasi hindi naman tayo maapektuhan. Pero kung tayo tapat, tayo po mga kapatid na subject, ang panahon ng kapigatihan ay nasa takot ng pag-uusig sa mga tapat na tao sa pamagitan ng reliyoso kapangyarihan ng ibabaw noong Middle Ages. Ano ba yung kapangyarihan niya? Alam naman natin na nagpapatuloy ngayon. At hanggang ngayon ay patuloy siya naglalakbay at nakikipag-coordinate doon sa mga bansa na kanyang pinupuntahan para ipatupad yung nalalapit na binagtibay nilang kasunduan o kilala bilang Laudato Si. Doon na naipagbilya na kayo dyan, yung climate change, yung kanilang focus para magkaroon ng kaayusan yung ating Mother Earth. Kailangan gawin natin itong mga bagay nito. Magtatakda tayo ng isang kapahingahan para sa pangkalahatan. Muslim ka man, ano bang iyong religion, magtatakda ito ng isang kapahingahan para sa pangkalahatan. Na lahat tayo doon magpapahinga. Papayag pa tayo ron? Yan ay para sa tapat. Yung tapat, mananatiling tapat. Pero yung mga alanganin sa loob ng iglesia, doon ay mahayag talaga na sila isasama doon sa panawagan yan. Para nakaroon, nagkagulo-gulo tayo eh. Di ba? Pandemic pa lang yun. Mayroong mga chart na nagpapatupad ng no vaccine, no entry. Sabi ko ngayon, nalungkot kami noon. Sabi ba? Ganon. Di ba? Yung pinag-isa ng Diyos na tinanggal yung nagpapahiwalay sa dalawa. Yung Hudyo Grego, isa na kay Cristo. Binigyan na naman ng boundary. Tawag na, di ba? Nagkagay ng boundary na ganyan. Pwede, ito yung mga di ba ko na, lalo pagdating nito. Pag-implement ito mga bagay nito, ang panahon ng kapigati, nasa samot sa pag-uusig mga tapat na tao sa pamagitan ng iyo kapangyarihan ng ibabaw ng Middle Ages. Ito yan. Yung Dark Ages, ano nang nangyari sa kanila?
Panahon yun ay marami ang nagbuhit ng kanilang buhay para sa kanilang pagnanais na basahin ang Biblia, maging tapat sa mga turo nito. Sinasabi sa Daniel 7:25 at iba pang mga talata, ang pag-uusig ay tatagal ng 1,260 years. Sa pagitan ng 538 up to doon sa 1798. Ito yung panahon na kung saan ay inuusig yung mga Kristiyano. Magaganap din ito sa inahanap. Sasabi niyan, bago ang 1798, pagkatapos ng reformasyon, humupa ang pag-uusig sa ilang bahagi ng Europa, marami ang lumikas sa kanilang mga bansa upang subilong sa Alemanya o Switzerland upang makatakas sa pag-uusig. Yan ang baka nakita po niyo sa picture o sa larawan kung sino itong mga subject. Ito na yung pinaka-bahagi niya ni Dwight. Sabi niya, our high calling in 1717, maaaring alam natin kung ang ating buhay ay nakatago sa Kristo sa Diyos, kapag tayo ay dinala sa pagsubok dahil sa ating pananampalataya. Paano daw natin malalaman kung tayo kay Kristo? Ang sabi niya, kapag ang ating buhay ay nakatago kay Kristo sa Diyos, kapag tayo dinala sa pagsubok dahil sa ating pananampalataya, sinusubok ba tayo sa ating pananampalataya? Kapag ka trabaho, may 70 Adventist ka, may trabaho kami, hindi ka pwede rito. Susubukin tayo sa pananampalataya natin. Di ba? Hindi kayo makain ng baboy, kain ka na. Minsan lang naman yan, di naman namin sasabihin sa pastor niya eh. Kain ka na. Makisama ka naman. Di ba ganon? Susubukin tayo sa pananampalataya, meron tayo sa Jesus, ay makakasama natin kapag tayo ay dinala sa harap ng mga pinuno at mga dignitaryo upang managot para sa ating pananampalataya. Yan po yung ginagarantiyan sa atin. Kaya hindi tayo dapat matakot. Dahil kasama natin ating Panginoon pag tayo dinala doon sa mga uusig sa atin. Ang Espiritu ng Panginoon ang magliliwanag sa ating pangunawa at tayo makapagbibigay ng pagtotoo sa kalatian ng Diyos. At kung tayo tinawag upang magdusa alang-alang kay Kristo, tayo ay mapukulong na nagtitiwala sa Kanya. Tulad din sa maliit na bata na nagtitiwala sa Kanyang magulang. Ngayon na ang panahon para dinangin natin ang pananampalataya sa Diyos. At sabi, ngayon ang panahon, di bukas. Sa Sabado na lang ako gadarami babawi, doon na lang ako mag-aagang dadalo. Ngayon pa lang dapat pinapractice na natin yan. Inaalim na natin lahat ng mga nagpumipigil sa atin, mga bagay na tingin natin, para tayo maging matapat na maglilingkod sa Panginoon. Magka-adjust tayo mga kapatid. Mahirap, lalo na sa mga nanay. Naintindihan natin mga nanay. May mga anak na maliliit. Mahirap. Pero walang bagay na mahirap sa tao. Mayroong will. Kaya may nasabihin, if there's a will, there's a way. Pero pag kulang tayo sa will, ay talagang wala tayo pupuntahan. No? Walang bagay na mahirap para sa atin. Mahirap mangaral, brother Aki, kasi hindi ako marunong na mag-aral ng Biblia eh. Walang mahirap pag meron tayong pagnanais na maglingkod sa Diyos. Kasi lahat po tayo ay tumanggap ng iisang Espiritu. Kung meron akong Espiritu, meron kayo, meron si Pastor, lahat tayo iisa, lahat pa'y bagay na mahirap sa atin. Walang mahirap. Minsan tayo lang nagpapahirap. Parang si Juan Taman. Diba? Ibig na kunin yung bayabas, hindi ka na sa ilalim, mga ilantay na lang mahulog, tinuka ng ibon. Hindi na nakinabang yung ibon. Dapat tayo ay laging willing na maglingkod sa Panginoon. Ay, kalau pagdating na ito, sabi niya, at kung magkain, makita ng anak ng tao na parilito nga sa lapat, may dakila kapangyarihan palatian, Marcos 26, habang nalalapit na ang katapusan ng kapigatian, magsisimulang matupad ang mga tanda na ipinahayag ni Jesus sa 13 ng Marcos, 24 hanggang 25. Ano yung mga tanda niya? Pagdilim ng araw at buwan. Kailan naganap yan? Ayon sa pag-aaral, tinaganap noong, ano ba yung January, February, March, April, May 19, 1780. Pagdilim ng araw at buwan. Ayan po ay natala sa kasaysayan. No? Pagkahulog ng mga bituin, naganap noong November 13, 1833. Ayan ang kaganapan. Pagkagulo ng langit, ang kaganapan sa inarap ay niyayagin sa Apokalipsis 6, talatang 14. Pagkagulo ng langit. Napapansin ba kayo ngayon mga kapatid na hindi nangyayari noon na nangyayari ngayon? Diba? Parang unpredictable lahat na nangyayari ngayon. Maaraw, yung araw sa umaga. Pagdating na hapon, parang may bagyo. Pero wala pang bagyo. Normal lang, nawala. Itong panahon ng kabataan natin, bro, walang ganyan eh. Diba? Talagang bago umulan, nagpapahayag muna yung langit sa mga palatandaan. Ngayon, bigla-bigla. Kasi nagawa na ng tao ito. Na paglaruan. Yung tinatawag natin mga klima na yan, yung climate change na kasama sa program yan.
Yung mga tornado na yan, yung mga thunderstorm na yan, yung mga tsunami na yan, yung mga lindol na yan, nagawa na ng tao yan. At patuloy na palalalahin yan, pero hindi papayag ang Diyos na mag-iba ang mundo na hindi na tayo nasusundo. Amen. Yan ang maganda ron. Susunduin tayo ng Panginoon. Pagkatapos ni Jesus, nilitaw ang isang nakita at makapangyarihan, malulating paraan, ang mga patay na muling pabubuhay at ang mga buhay na tapat ay magbabago. Ito yung natin magandang moment eh. Yung namatay kay Christ, bubuhayin. At tayong dalan ng buhay na tapat ay magbabago yung ating katawan. Ano yung katawan mo babago sa atin? Yung ating katawang panlupa na tinatanim na may pagkasira ay babaguhin ng walang pagkasira. Hindi na tayo tatablan ng kamatayan dyan mga kapatid. Hindi na tayo tatablan ng mga sakit. No? Babaguhin ito, papalitan ng katawang panlangit. Tapos pakikita natin yung mga nabulok na namatay, nabubuhay. Bago na rin yung kanilang katawan. Katulad din ng katawang mayroon na tayo. Yun yung magandang tagpo eh, mga kapatid. Ang sabi ng Marcos 13:27 at 1 Thessalonica 4:17, yung mga namatay ngayon, unang mga bubuhay na maguli. Kaya sa unang pagkabuhay, pag nabuhay yung ating kapatid, kamag-anak, kandidato yun. Sa unang pagkabuhay. Pero pag hindi nabuhay yun, ay patay talaga yun. At tayo, pag dinamnan tayo, na hindi tayo namatay, kandidato tayo doon sa buhay na yun, na walang hanggan. Pero pag tayo namatay, pagdating ni Christ, na tayo binad ng buhay, ay delikado. Doon tayo sa ikalawang pagkabuhay para papatay ulit. Yun ang mahirap. Alam mangyayari magkanapan ito. Sinabi sa atin ni Jesus na kapag nakita na natin ang matanda, malalaman natin na ito ay darating. Sa 13:29 na, Marcos, sa conclusion, tiniyak ni Jesus na magalaban tungkol sa paggawa ng templo yung pag-iisipan ng kaparehong generasyon. Ibig sabihin, yung panahon nila, panahon natin ngayon, ay parehas magkakaroon ng pagtuon ng kanilang kaisipan sa mga bagay nito. Ngunit tungkol sa kanyang kalapag parito, binabalaan niya tayo, na walang nakakalam ng sandali at ang ating bahagi ay magbantay. Ito na, sagot, kapatid na Kevin, yung pinagtatalunan sa Facebook ng kabilang grupo na kapatid natin, nasabi, alam. Pero ang sabi niyan, ngunit tungkol sa kanyang kalapag parito, binabalaan tayo na walang nakakaalam. Diba? Sabi niya kasi yung kamay. Hindi natin pwede, alam ng anak. Marunong pa tayo sa anak, sayang nagsabi yung kamay. Diba? Pero ibig sabihin, hindi sinabi ng anak na alam niya, hindi na nga sa Diyos. Sa kalagayan bilang Diyos. Kasi ganun talaga galing, nalala niya na nagkasala siya at si Eva. Diba sabi ng Panginoon doon, yung tao, naging kagaya natin na nakakalam ng mabuti at masama. Anong ginawa ng Diyos? Lumakad doon sa hardin. Ano sabi na kaya lang? Sa 3:9 ng Genesis, nasaan ka? Meron ba Diyos na hindi alam kung nasaan tayo? Nasaan ang kalagayan ng Diyos noon? Diyos, di pa siya nagkakatawa-tawa, di ba? Pero, hindi niya alam kung nasaan tayo. Hindi nga ba niya talaga alam? O inaantay lang niya ang tao pagpusa lumapit sa Diyos. Kasi gano'n ang kasalanan eh. Pag tayo nakagawa ng kasalanan, tinutulak tayo palayo. Di ba? Pero ang Diyos lumalapit sa atin. Yan ang nakakayang bahagi natin magkaminsan. Yung Diyos pa lumalapit sa atin, tayo na nagkakasala. Siya pa yung gumawa ng paraan para tayo maligtas. Di ba? Kaya wala tayong pwedeng pagmalaki talaga sa Diyos. Pero, yun yung sinasabi sa atin, matuto tayo, bahagi natin, matuto tayong magbantay. Paano magbantay? Tulog. Tulog-tulogan. Yan, brother namin, iba na sa mga kapatid eh. Kaya naman ako napuyat eh. Kaya naman ako dumating na lingkya kasi napuyat ako gabi, kababantay. Di ba? Naghintay lang patuloy yung magpuyat eh. Kaya na rin. Sabi niyan ay matuto tayo magbantay ng mga kaganapang ito. At ang eksaktong oras na ikalap pa rin ni Cristo ay hindi pinayag. Sinabi ni Jesus, walang nakakalat na araw. Ngunit mulit nagbigay din siya ng mga palatanda kanyang magpalito. Sinabi, pag nakita niya lahat ng mga bagay ang dalastasin ninyong malapit na nasa mga pintuan na. At nagkanta tayo, sa pinto, siya ay nasa pinto. Dumarating, siya ay dumarating. At tanong, nakahanda ba tayo siya ay salubungin? Kasi baka mamaya naghihintay sa mga bagay-bagay, hindi natin napapansin.
na tayo pala ay hindi na nakatingin sa ating Panginoon. Ngunit nabigay din siya ng palatandaan ng mga kapatid, yamang hindi natin alam ang oras, pagdating ni Kristo, dapat tayo mamuhay na ganda na pagkasali, matino. Sinabing matino, hindi na siguro natin i-question kung ano yung matino at hindi matino. Sabi diyan, matino at makadiyos sa kasalukuyang mundo. Dapat si Brother Pedwin, pagka lumabas siya sa baryo, kahit na si Pedwin ay si Pedwin, makikita na taga-baryo, iba itong batang ito. Kumpara sa mga ibang mga kabataan dito. No? Matino itong batang siya eh. Mabait eh. Mayroon kasi pagka, ay, sayang naman yung bata eh. Para simbahin mo naman. Tapos gano'n ang ugali, hindi matino. Kaya sabi sa atin dyan ay matino at baka Diyos sa kasalukuyang mundo na naghihintay na mapalad na pag-asa kung natin magpakita ng ating dakilang Diyos at ating tagapagligtas na si Kristo sa Jesus September 1. Yan na po yung katapusan ng ating slide. Meron po ba kayong itong itanong o gustong ibahagi sa ating pong lesson pinag-aralan? Nabasa po ba natin lesson? Aral tayo? Amen. O nanonood lang tayo sa panagtatakan nito? Kasi iba po yung nag-aaral tayo mismo. Ako naalala ko nung araw, pagka nagtuturo teacher ko, nakikinig lang ako. Lahat na sinasabi teacher ko tama. Para sa akin, dahil nakikinig lang ako. Pero ang inaaral ko, meron palang mali na nagtuturo yung mga teacher. Di rin siguro lang napupunan. Nagkapiran na teacher sila eh. Authority yan eh. Tayo estudyante lang. Pero pag pinag-aralan mo, makikita mo, meron din mga ilang pagkakakali na hindi naman siguro sinasadya. Kapatid. Kaya hindi tayo mag-aaral, hindi natin makikita yung tunay na liwanag. Amen. Kaya dapat po tayo ay nag-aaral. Kaya sabi ng 1:5-30 church, aralin nyo, suriin nyo, tingnan nyo. Sa aking mga salata sapagkat iniisip yun dito, mayroon kayo buhay na wala hanggan at siyang nagpapatutulong tungkol sa akin. Ngayon, tatanungin ka, sino si Kristo? Tingnan mo na. Tatanong ko muna kay Dr. Pedwin kasi hindi na nag-aaral ng Biblia. Yung elder namin, tingnan mo na si Pastor. Dapat pag membro ka at matino kang membro ng ating Panginoon, pag tinanong, sino si Kristo tayo? Kasi maliit po, tinatanong sa akin, ibang malang balatan, Brother Aki, isa lang naman ang Diyos natin eh. Sabi na, dapat hindi nag-aaway sa religion, sabi ko, balik ka doon. Bagamat merong isang tunay na Diyos, pero yung Diyos ko, iba sa Diyos ko. Amen. Kasi yung Diyos ko, pag nag-meeting kami, Sabado, yung Diyos nyo ka-meeting nyo, linggo, yung Diyos ko nagtatrabaho na nun. Yung Diyos nyo, nakikipag-meeting pa lang sa inyo. Tinuruan kami ng Diyos namin na para magkaroon kami ng pagkilala na siya, lumalang ang tangan ng tupa. Dapat, sasampay namin siya at ipangingili namin yung araw na banal na kanyang tinakda. Amen. Di ba? Kaya yung Diyos nyo, inilagay kayo sa maling pagkaunawa, niyan dapat ang Diyos, pinapalaya tayo sa maling unawa. O sa 32 na, 1. And He shall know the truth, and the truth will set us free. Amen. Pinalaya kami ng Diyos doon sa kamalian at dinala kami sa katotohanan na hindi pwede parehas tayo. Merong isang tunay na Diyos, tama ka doon. Pero isang tunay na Diyos na yan, magkaiba yung Diyos nyo sa Diyos na pinasamba namin. No? Yung Diyos namin ay nananatili sa katotohanan. Sabi ng 1:14, siya ay nananatili doon sa tinatawag na biyaya. At the same time, siya ay nananatili doon sa katwiran ng katotohanan. Kaya pag hindi katotohanan, yung dating kanina, maraming paririto, mga bula ang Kristo, at mandalaya, hindi tayo naging aware sa bagay niya, kahit kapwa natin Adventist, pwede tayong dayain. Amen. Punta ka na Amerika. Kaya siguro, dahil dito iba sa Amerika. Doon, nagkakagulo-gulo. Pagdating sa stand, ano ba stand natin tungkol sa bagay na ito? LGBT. Diba? Ang North American Division ay pro. Pero hindi sinanindigan. Ibigay ang respeto sa mga ganyang katayuan, pero hindi natin tinotolerate na bigyan natin sila ng mga puli sa iglesia. Pero ang Canada, nagkaroon na, nag-coordina ng kauna-unang transgender na leader sa church. No? Meron na rin tayo ng 7th Day Adventist. Kung nataka na nila sa pili, napupunta rin yan. Sa inyo. Meron na tayong mga ganyan ngayon, huwag kayo magbubulat. Bakit doon? May gano'n. Bakit dito? Wala. No? Unti-unti na rin sinusulong dito sa Pilipinas yan. Kasi posibleng maging accepted tayo, mga kapatid. Ang labanan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas, malapit nang magwakas. Pag tayo ay hindi nagtumibay na manghawak sa katotohanan ng meron ng Diyos, saan kaya tayo pupulutin, mga kapatid? Di ba?
kung yung mga matuwid ay babagyang makaligtas. Ano pa kaya yung wakas ng mga hindi nakisalima sa Ebanghelyo ng Panginoon? Kaya po tayo magpatumpik-tumpik mga kapatid. Hanggang maaari, magagaling na ng iglesia, pag-uwi nyo ng bahay, buksan nyo muna Biblia bago pumunta sa kapitbahay at makipagsismisan. Kaya mga kapatid, minsan ganyan tayo, pagdating natin dito, pag-uwi natin ng bahay, mga kapitbahay na tayo. Buti sana kung dadalhin, Ebanghelyo eh. Di ba? At dadalhin, ibang kwento. Iba yung Ebanghelyo sa ibang kwento, mga kapatid. Hindi makatutulong sa kapitbahay natin yan para makilala nila si Kristo. Ang dali natin ay Ebanghelyo. Karati, mamatay yung kapitbahay natin, yung kakaribigan natin, kakilala natin, nabigyan natin siya ng pag-asa. Ang dami ng kapitbahay natin na namamatay, magtataka ka. Ang tagal dito, gano'n nakatagal ang iglesia natin? Na ilang years na po ba tayo dito nag-iisip? 5 years. Ay, 6. 5 years pa lang? 6 Bata years. pa. 5 years old. So talagang aalalayan pa kayo. Amen. No? Talagang alalayan pa. Wala pa alalayan. Pero, kahit paano, pag nakapagtanim na ng iglesia sa community, madali na makikaring sa mga nasa labas. Amen. Originally sa aming membership niyo po, sa aming Sa San Pablo. San Rafael po. Okay. Tapos ito yung bali naging company na hanggang sa naging church. Opo. Dahil tayo yung malalapit dito. Hindi naman kayo galing sa tampuhan. Ano yung marami iglesia tayo na buo, galing sa tampuhan. Diba, nagtampo doon sa church na yun, bumukod, nagsarili, naging iglesia. Natawag yung iglesia ni tampo. Diba? Diba, ganun kasi tayo, marami kalimitan. Kaya sabi ng mga pastor, pag-usatin yan, away-away mo yan, para pagka nag-away yan, nag-iwayo, nagdadami iglesia. Hindi po ganun sinabi ng Panginoon, di ba? 28-19 naman na yun. Dapat tuturuan, aaralan, ipangangaral, pinangaral ng Panginoon, at pagkatapos, dadami tayo. Hindi yung magkatapuan, mag-aaway, hihiwalay. Eh kahit na magbigay tayo na magbigay ng handog sa Panginoon, Santa Cena ito, hanggang may galing at tapos sa puso natin, hindi tatanggapin ng Diyos yan. Sayang. Kaya dapat ayusin mo natin yung problema natin dito sa pinanggalingan natin, ha? Pag natin gawin practice yung dilipan, kasi may kapagpuhang yelder dito. Bro, share po ba kayo? Ito, tanong. Malakas ang boses ko, dinig nyo? Hindi na. Maganda po yung lesson, ano po. At inaasahan po sa mga susunod. Dahil ito ay mga nakalipas na palatandaan. At tayo po'y maraming leksyon hanggang Apokalipsis na ang darating na talagang palatandaan. Yun mismo nangyayari sa araw na ito. Hindi ko alam kung yung ating lesson of activity yun. Pero ang sabi po ng ikatlong tomo ng Selected Messages, page 162, paragraph 3, ang sabi po doon ay wala tayong dapat ikatakot. Maliban, malimutan natin kung paano tayo pinangunahan ng Diyos sa nakalipas. Kita nyo, kaya talaga nasa Panginoon ng ating hawak eh. Kaya lang, sa panahon ito natin na meron mga naninira sa Iglesia. Sa Selected Messages, Volume 1, page 122, paragraph 3 pa rin. Ang sabi po doon, mas maraming nakakatakot sa loob kaysa sa labas. Sino yun? Ang tawag po ni Apostol Pablo, ito nga sabi ni Erwin sa akin, talaga yung mga reform, dinidepensahan natin ang Iglesia. Ang sabi po doon ay Gawa, Kapitulo 20, versikulo 29 hanggang 30. Ang tawag ni Apostol Pablo, yung mga ganong sabi yung lumabas, mahigpit, masakit. Ganit na ano? Ganit na lobo. Paano mo makikilala? Basta magbibintang tayo, hindi. Ang Biblia ang magbintang. Versikulo 30. Sila'y sa akin din magmumula. Saan galing? Ang mga galing na loob. Ano pa ikalawa? Magsasalita ng masasama laban sa atin. Amen. Natupad? Ikatlo, dito rin kukuha ng mga alagad. Shoot na shoot. Lahat sa kanila tumama. Ang tawag lang nila sa kanilang sarili ay reform.
Pero sa reform mga kapatid, dalawa ang klase. Isang reform na nagbabago ng buhay sa loob ng iglesia. Ang isang reform ay yung lumabas at nagtayo ng sariling iglesia. Amen. Okay? Ang tawag doon ay Apostol Pablo, ano? Gamit. Pag tinignan mo po at pinakinggan mo naman ang mga sinasabi ng Espiritu ng hula, 40 beses inulit-ulit sa Spirit of Prophecy. Ilan? 40 times. Ang tawag ko ay option. Ito pa, ang pinakamadala, kahulihan na. Ang pinakamadalang tawag ng Spirit of Prophecy ay deform. Na-encounter niyo na po ba yung salitang deform? Sa Spirit of Prophecy ay 787 na beses na inulit-ulit ang deform. Kaya magtibay tayo sa ating iglesia. Amen. Kaya tama ni tatay ko, kaya nagkasundo kami ni Jesus White yan. Hindi talaga yung kinakapit ko, hindi ko sila kinukonsider na reform. Reform talaga. No? Kumbaga sa katawan ng iglesia, katawan tayo, bago tayo ng katawan eh. Sila yung tumor. Kasi normal talaga, naalala niyo si Job, di ba, tapat? Bilang sabi natin isang refleksyon ng larawan ng iglesia. Itong si Job. Pero si Job, nagkaroon ng maraming buhol. Yun yung mga deform sa loob. Huwag naman masasaktan, mga kapatid natin. Dahil marami din naman akong kaibigang deform. Talaga pagdating doon sa mga atake nila sa iglesia, doon po sila sinasaway at pinapaliwanag sa kanila na mali yung kanilang pagkaunawa. Napansin ko lang, sa marami sa mga nadaya nila, yung mga kapatid nating walang tiyaga sa pag-aaral. Amen po. Walang tiyaga. Pero pagkamukha ni tatay na ganyan na matalas, na talagang lahat ay sinusuri, hindi niyo basta-basta mahilig. Yung sinasabi natin kanina eh. Malaga yung pag-aaral. Ecclesiastes, Kapitulo 4, Talatang 13, ingatan mo ang aral, hawakan mo ng matibay sapagkat yan ang iyong buhay. Amen. Pag tayo na kay Kristo at hawak natin ang aral ni Kristo, hindi tayo maiiwalay kahit nga yung mga nasa kasalanan. Hindi tayo kaya iwalay niya basta tayo ay nakakapit doon sa aral na tinuro ni Kristo. Pero pag tayo nakinig sa ibang mga katuruan, oy, dapat na kayo yan kasi Babylonia yan. Yan yung mga laging binabanat sa atin, Babylonia lang tayo eh. Paano tayo magiging Babylonia? May nakita ba kayo Adventist na nagpapatotot? Yan. Wala naman, di ba? Dahil hindi naman tayo anak ng patotot. Di ba? Eh, yung symbol natin ay babaeng nakaputi. Ay, sabihin ay nag-reflect doon sa Christ righteousness. Malinis. Tapos tatawagin mo yung iglesyang yan ay Babylonia. Eh, sino ang kinakalaban nila? Tayo ba? Hindi tayo. Yung may-ari ng iglesia, yung ulo. Sino ulo? Kristo. Hindi nila pinag-aralan. Hindi nila pinag-aralan na sa Apocalypse, dalawa ang babae. Yun. Isang babae sa Kapitulo 7 na nakakulay ube. Okay? At saka purple, yung ulan na parang, ay sino bang may suot nun? Kaya dapat pag-aralan talaga eh. Sino may suot dito? Nakakita kayo? Oh, kulay ube. Pinakamaliit na bansa, pero pinakamayaman. Meron tayong akulat na The Vatican Billion. Sinulat ng 2000, ay ngayon po 2024 na. Ngayon po Vatican Trillion. Trillion. Okay? Kaya dapat, Kapitulo 2:15 ng ikalawang Timoteo, yung sinasabi ng ating teacher, sabi ko ito, study. Ano po study? Study. Why will I study? Ang sumunod na rin niya, to show thyself approved unto God. Who will be approved unto God? A workman that needed not to be ashamed. Why will not he be ashamed? Rightly dividing, alin ang nilidivide? The word of truth. Kaya yun ang importante natin panawagan. Yung para mga kapatid, ang dinidivide yung word of truth. Hindi yun nasa truth. Kasi ginawa ng mga kapatid natin, dinidivide tayong nasa truth. Di ba? Kaya ang lawag ay tururot. Delikado yung mga kapatid. No? Kaya tayo ay laging mag-aaral. Buti meron kayong
ano dito, Albert Einstein sa loob ng iglesia ito, si tatay, no? Isang karamalan tatay para sa inyong bandikod na mamit yung mga ganitong mga, sabi natin, may tutuloy na dito sa mga scholar na rin natin, no? Kahit sabihin natin, hindi ba title, pero talagang yung kanyang knowledge ay mahirap yan pag hindi nyo namanan. Hanggat maaari, huwag nyo pakakawalan na si tatay. No? Susundan nyo kahit saan magpunta yan. At hanggat maaari, hihingi kayo sa kanya ng mga knowledge. Kasi ako po, nung bago pala sa panampalataya tatay, medyo wanting-wanting din ako sa panampalataya ko dahil hindi naman ako seryoso. Pero nung ginawa ko, binangkada ko yung mga katulad nila tatay, sila Camino, sila Robert Palinton, yung mga branded. Ayoko sa mga kabats ko, kasi pag kabats ko, wala ka natututunan tayo. Minsan yung mga kabats ko, yung pinagdadala sa akin sa labas para gumawa ng mga bagay na laban sa... Pero yung mga kampanya lang, yan yung ginto sa loob ng iglesia. Amen. Na hindi nyo napapansin, babatayin nyo, baka dalhin sa tambunting yan. Mamakunti na, sanlayan. Kaya, bantayan nyo si tatay. Ang maaari, talagang lahat ng knowledge na meron siya, manahin natin. Para meron tayo protection sa ating panampalataya. No? Ganda pala na iglesia dito, brother, pero kaya pala nag-stay to. At bantayan mo si tatay, at baka makawala yan. So, wala na po ba, mga kapatid? Sir? Doktor? O yan. Sa akin naman po, up to what extent na syempre sa huling panahon, yung sabi nga nila, kung sino yung mga leaders, sila yung mga parang mandadaya sa bandang huli. Sila yung isa sa mga gagamitin. To what extent na bilang isang ordinaryong member ng church na kapag mali na yung sinasabi is paano ka mag-stand. And paano naman yung hindi, yung approach na parang maano sila, yung parang sabi nila, nababastos daw pagka ganun eh. Kasi naka-encounter po ako dati ng ganun na parang sabi, ang bastos mo naman kapatid, dapat ginagalang mo pa rin yung pastor. Kahit na alam mo na merong mali doon nasa sinasabi niya. Ayun po. Yung tagot ba yan? Tanong. Tusog. Tusog. Tanong din. Mamaya, pabigyan mo na natin yan. Reserve mo muna yan. Sino yung gusto sa mga tatay? Tatagutin mo ba yan? Yung sinabi ng aking anak na paano yung mga leader natin na nagtuturo ng mali. Pero kasi hindi naman lahat. Huwag natin mangahin. May ilan tayo mga leader sa limbawa. Hindi ko na babanggitin si Pastor Brian Tolentino na Kalinting Christ para hindi nyo masabi na meron kang sinisino ha. Kasi meron siyang turo na yung kaligtasan, yung obedient nyo lahat, okay yan. Pero hindi yan makapagpaparating sa inyo sa langit. Diba? Ganun yung turo niya. Tapos, bilang mga commentator tayo, kinoment natin na walang ganun turo sa Biblia. May magko-comment ngayon na followers niya sabihin, Pastor niyo naman, paano ba natin naharapin yung ganun tayo? Kaya mga kapatid, siguro mapupunan nyo, no? Na pag ako yung sumagot, ayoko nang galing sa aking isip. Doon importante ang pag-alit. No? Let the Bible speak. Amen. So pag ako'y dinibati mo, makapag-dibati ka doon sa binasa ko, eh. Diba? Katulad na halimbawa, ngayon po ay 4,300 na mga protestanteng iglesia sa buong mundo. Okay, ilan? 4,300. Ang lahat ng ito, kung mga kalaban sa ating iglesia, sa usapin ng anong palaging tinitira? Sapat. Kaya dapat aaralin natin ito. Para tayo sasagot, huwag po sa ating sarili at galing. Alam mo, maraming mga tao magdadala ng paliwanag. Di ba? Pero pag Biblia sumagot sa kanyang tanong, Wala na. tapos na ang usapin. Amen. Nadidinig ko yung mga debate. Nakikinig ako ng debate. Ito si Erwin ay papunta na roon. Tatay, paano yung leader natin yung halimbawa? Director natin, nagsasalita ng ibang aral na hindi natin aral. Paano natin sasagutin yun? Pag pastor natin, pastor natin. Hindi natin naaral. Yun na nga. Aral natin, nililis na iba nating pastor. Okay. Hindi natin aral. Isang example na latest ay talagang yung nagpapanggap na Kristo na doon sa Davao. Hindi, Adventist din siya. Pastor natin. Mga leader natin na may ibang aral. Iba aral. Leader natin may ibang aral nakakaawa. Ayun. Kapatid na ba siya pastor na nila?
Oo. Ako po'y retired na, hindi ako retired. No? Talagang natutunan ko rin. Ayan eh. Eh talagang, pero pagka, Paano daw natin? Paano natin nasagutin yan, Pastor? ay, ngayon, uso na yung timeline. Uso na ngayon yung platform. Hmm. Doon ko po dinidiscuss. Eh kaso Pastor, pag sinagot mo yung Pastor natin, Pastor daw tayo dahil di natin ginagawa. Hindi pa ano mo bastos sa Biblia sa mga Amen. Kaya importante doon eh. Let the Bible speak. Pag ikaw ay ministro ng ating iglesia at binasa yung Biblia at sinasabi mong bastos ako, ay di bastos ang Biblia. Oo. Yun lang ang buhay ko nun eh. See? Yung bang Biblia ay bastos? See? Mapakahirap nun. 3:16, Timoteo, ano sabi? Ito ay kinasihan ng Diyos. Ikaw, ako, pastor. Ako ba'y kinasihan ng Diyos? Pag nagsalita ako ng hindi sa Dapat na kinasiyan ng Diyos. sa Biblia, wala sa akin ang katotohanan. Ayan. Amen. Importante, let the Bible speak. No? Kaya lagi dapat may backup. Kaya na, mga kapatid, katapusan na, huwag mo na akong papasalitain, mahaba eh. Ano? Sa iglesia po natin, mayroong tinawag ng mga apostol, Efeso 4:11. Mayroon din tinawag na pastor. Ang apostol po, taga-sunod. Apostol, taga-sunod. Pag sinabing pastor, tagapag-alaga ng kawan. Pag sinabing teacher, basahin niyo yun. Ayun, tagapagturo. Kaya dapat lahat ng yun ay ngayon, mayroong sasabi, hindi po kami marunong eh. Makinig na lang kayo bilang apostol. Okay? Amen. Di ba na pamilya sa akin si Pastor eh. Medyo, alam ko, hirap na one time. Di ko lang maalala ko sa. Pero nag-meet na rin tayo one time siguro. Bata-bata ka pa naman. At payatan pa rin ako ng bata-bata pa rin. Sila Pastor Tamparong siguro, kapatid mo, Pastor, ahead ka. Mas bata sa'yo. Eh, pero time na rin si Pastor Tamparong. Nasa Kabuyaw ngayon. Yan yung pinag-uusapan namin lagi pa nag-meeting kami. Napag-usapan namin yung tungkol dun sa nirelease nung, di ba, aware kayo Pastor sa postmodernism? Yung postmodern belief na pinapasok sa loob ng iglesia. Kahit anong modern, Ayun. let the Bible speak. Let the Bible speak itself. Kaya doon pa lang sa employees handbook, binigyan ako employees handbook ng presidente ng conference. Isa sa mga panuntunan para maging ministro ka, dapat ay lahat ng sasalita mo sa iglesia ay nagagaling sa Biblia. Parang sabi ni Pastor, dapat lagi sa Bible. Amen. Kasama yan eh. Requirement yan para maging pastor ka sa kanila. Kaya doon pala, bagsak na yun sa requirement, yung sinasabi mong pastor. So, kaya mahal ko yun. Kasi pastor pa rin natin. Siguro may kaparaan na lang talaga ng pagsaway na minsan, na-overwhelm din tayo dahil alam natin parang maganda kaysa sa pastor. Minsan, lalagpasan natin. Siguro may tamang approach na gagawin tayo. Tulad yan, i-highlight natin na yung sinabi niya na yung pagkain ng baboy at yung pagsunod sa kasampung utos ay hindi makapagpaparating sa inyo na langit. Pwede natin yan i-correct, no? Tamang para pastor, no? Ito yung papayag natin, sabi ni pastor, sagutin mo ng Biblia. Paliwanag mo, ito yung sinasabi ng Biblia. Umaayon ba sa sinasabi ng mahal natin manggagawa? Kasi tanda natin, yung manggagawa natin, tao din yung kamukha natin. Kung katulad nila, pastor, talagang hanggang sa tumanda yan, ay talagang patuloy yung pag-aaral. Hindi na, doon sa mga kasulatan, mga piece of prophecy. Talagang matibay yan. Ang problema, yung iba kasi ngayon, ginawa na lang design, display. Material sa ayas, material sa display na lang yon. Kung hindi mo alam kung aware si pastor na maging sa AUP, may mga libro tayo evangelical na ginagamit na reference, pastor. Ayun, hindi ka pati. Meron po tayong mga batang pastor. Ayan. Yung mga bago. Bago. Kaya minsan nagkausap ako na tatlo yata na bata. Sabi ko, ako nga isang ninyo. Ano ba ito sa inyong pagtawag? Employment o ministry? Yun. See? Pag employment pumatak, papatak sa postmodern. Yun. Pag ministry, talagang babalik at babalik. Babalik. Yeah. Alam niyo, isa sa mga tinuturo ko ay hermeneutics. Alam niyo Yun. yung Hermeneutics. Science of the Ang Bible. hermeneutics ay yung tamang pag-i-interpret Ng Biblia. ng Biblia pag binasa mo.
hermeneutics yun. Ang marami po ngayon, part ng hermeneutics, yung tinatawag na ACGCs. Yun. ACGCs, pakinggan nyo. ACGCs. Pag sinabi kong ACGCs, mabasa ng Biblia kung ano dumating sa utak niya, yun ang interpretasyon niya. Pero pag exegesis, Ano yung sinasabi ng Biblia? ay kung ano yung sinasabi ng Biblia, yun ang dapat mong sasabihin. Yun. Pero mayroon po 12 patakaran yan, yung exegesis. Okay? Una, at maraming ganyan, ay babalikan mo yung salitang original kapag Old Testament, Hebreo. Hebreo. Kapag New Testament, Griego. ay Griego. Kaya, matitinaw doon na hindi na nagagamit ito. Kaya sabi ko, balikan natin. Kinausap ko ang Ministerio Secretary, at ulit ko eh. Kasi isang taon kalahati na hindi pa tinatawag ulit eh. Tatawagin daw niya yung mga batang pastor. See, hermeneutics po importante. Halimbawa, ang pinakang malaking, sabi ko kanina, 4,300, ano? Yung pong 4,299 ay talaga ang isinisigaw lang simulay sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay maliligtas. Hindi po natin po kontrahin yun. Ang sinabi ko sa kausap ko, salamat at nandun ka lang sa simula. Simula. Paglalakbay. Correct. Kaya ituloy mo yung paglalakbay. Halimbawa, saan ka nagsimula ang kaligtasan? Saan? Efeso 2:5-8. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo'y nangaligtas. Okay? Paano mo ipapasok yung hermeneutics? Yung pong biyaya, pag pinunta mo sa Griego, ang ibig sabihin charis, or English pronunciation is charis. Charis. Okay? Na ibig sabihin, ang English translation ay loving kindness and a free gift. Doon nagsimula. Kaya pagdating ng John 3:16, for God so loved the world, may loving kindness, that He gave, may free gift. Kompleto. Doon ka, ang sino mang sumampalataya susunod na. Pagdating ng gift, si Kristo ang gift, manampalataya, sunod. Eh? At ang sabi ng Roma 1:16, yun ang ebanghelyo eh. Naroon, ang ganda ng kasalita, naroon ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Correct. Kita nyo? So, pagka ikaw ay nanampalataya na, Roma 1:5, ang dapat susunod, obedience. At teka, ano kung obedience ko? Mga nakakang obedience? Pupunta ka doon sa schoolmaster, Galatia 3:24. Yun ang tagapagturo eh. Tapos sasabihin nila, ay wala na naman tayo sa ilalim ng kautusan eh. Tama. Sino pong pumasok dito ng grade 1? Grade 1. Lahat. Yung bang grade 1 na nagturo sa atin ng 1+1, nasa ilalim tayo ng tagapagturo. Ngayon, tayo graduate na nasa ilalim pa ng tagapagturo. Nabago ba yung 1+1? Pareha. Ganun yung pasimple. Amen. Yun, paliwanag ng kapatid na. At baka tayo lumagpas ha. At 4 na minuto na lang, Pastor. Ay, bibigyan na natin sa ano natin. Sino yung magdadagdag ba yan? No. Siguro, dagdag na lang ang ganda sa amin ni Pastor, no? Correct verse ko yun, John 3:16. Kung yung pagbasa natin, doon natin kasi malalaman yung essence, yung pag-ibig natin sa Diyos. Pero in what extent yung bagay na naririnig natin sa iba? Di ba sabi ni Yeso Cristo doon kay Satanas, nung tinetem siya, di ba? Ano sabi ni Yeso Cristo? Di ba nasa sulat? Ibinigay niya yung salita ng Diyos para kontrahin yung sinasabi ni Satanas na salita din ng Diyos. Ibig sabihin, nagbabangga kung ano yung salita ng Diyos. Ganon din po yung simpleng example kay Cain at kay Abel. Parehas naman po sila naghahandog. Pero ano yung tamang paghahandog? Ayun na kung ano yung sabi ng Diyos, ayun din po yung ihahandog mo dapat. Hindi yun based dun sa katotohanan na meron ka. Kasi madalas sa US, di ba? Sa kahit saang bansa,
wala daw absolute truth. Meron kang katotohanan, meron akong katotohanan, meron kang katotohanan. Yung pinag-usapan nga namin ng mga katrabaho ko, iba-ibang standards tungkol sa LGBTidad, tungkol sa nangyayari ngayon sa mundo. Pero, ang sinabi ko sa kanila, yun yung bagay na nagpapasalamat ako sa Diyos dahil na-convert niya ako para magkaroon ako ng ground and in-depth knowledge about the truth. Kasi kung wala po yung truth sa atin, kasama po tayo sa mga bagay na matutupok sa apoy. Amen. Maging katotohanan po sa atin yan. Ganon din po yung nangyari kay Shadrach, Meshach, Abednego. Di ba po? Kung sino man po, ang pag tumunog ang trumpeta, lahat magbabaw down dun sa rebulto na ginawa ng tao. Nakakalungkot po, pero mas marami pong tao. Isipin nyo, yung percentage ng 4, si Daniel at yung 3 niyang kaibigan, sa percentage po ng lahat ng tao dun sa Babylonia, ilan lang po sila yung hindi yumuko para dun sa rebulto na yun. Ibig sabihin, yung ground and root po, yung knowledge, kasi pag sinabi pong knowledge sa Revelation, kung sinabing knowledge, dito po yung papunta. Kung ano yung ini-speak po ng puso natin, yun din po yung binubuhan ng bibig natin at yun po yung nilalakasan natin. Hindi lang po. Amen. Naalala ko tuloy yung Advent Bible Institute kasi kami ay buma ng Advent Bible Institute, Pastor. Sa Advent Bible Institute noong araw, wala na yan eh. Andiyan sila Pastor Paul Baydon, mga kapatid mo siguro yun lang. O ahit sa yun. Mga naging teacher yan sa Bible subject namin. No, talagang inaaral namin yung hermeneutic, Pastor. At siyempre, babalikan dun sa original manuscript, yung Hebrew, saka yung Greek. Papaliwanag lahat yung word by word kung paano mo dapat interpret ang Biblia. Ang problema, marami akong kasama evangelist din ngayon at kilala naman itong mga ito. Subject din na yung hermeneutic, pero hindi na nila ina-apply ngayon. Kasi ang na-apply nila ay Rick Warren methods. Kaya mapapansin nyo, kahit sa UP ngayon, ayon sa kwento-libang nating theologian, ang ginagamit nilang reference ay Rick Warren. Yung mga spirit of prophecy, hindi na masyado nabibigyan pansin yan. Inaalis na nila yan. Kasi ang pagwira nila, natatakot daw yung iba na pumasok sa loob. Eh, yun ang principle para sa tatlong anghel. No? Sabi ng tatlong anghel, matakot kayo sa Diyos, 46 na Revelation, pagbigay walhati sa Kanya, okay, magsampa sa gumawa ng langit at lupa. Eh, kung aalisin natin yung takot na Diyos, magiging lawless na lahat. Kaya ngayon, marami tayo miyembro minsan, yahan mo na, ang Diyos naman ay maawain eh. Kanina yung prinsipyo ni Rick Warren eh, mauunawaan ka ng Diyos. Hindi po pwede yung ganong prinsipyo, mga kapatid. Kasi tandaan natin, 97 verse ng awit, justice and mercy is the habitation of thy throne. Hindi pwede maglapat ng mercy ang Diyos na walang justice. At hindi pwede maglapat ng justice na walang mercy. Ay ayaw niyang patayin yung kasalanan, madadamay yung makasalanan pag hindi bumitiw doon sa kasalanan. Matakit na Diyos yun, nilalang niya yan eh. Alam, dahil ang tao magtutong pumapit na kasalanan, wala magagawa ang Diyos kung hindi kasama siyang matuko at matako ng kasalanan. Kaya ganun po yung prinsipyo sa atin. Kaya yung binabangit na kanina, Pastor, siguro magiging professor ka rito sa hermeneutic. Ay, na naman si Pastor. Wala mga tayo dyan. Apunin tayo na at mga kapatid. Iwan. Higit na naman ay UP. Ay nakakalungkot. May bagong graduate ngayon. Correct, ayan. Guwapo. Oh. Mas ba po sa atin? Segundo sa iyo. Segundo. Pagkatapos, ang sipag sa araw. Ayun. Ipinagdidiinan niya na hindi lilipas ang pagsapong utos. Tama. Pero ang ginamit na talata ay Mateo Kapitulo 5, versikulo 17 at 18. Na ni isang kudlit, ni isang tuldok. Pero pansinin mo, yung Mateo 18, yung huling linya, hanggang sa matupad. Oo, ang lahat na Pag bagay. tinignan mo sa English, ang gamit ay law. Pag tinignan mo sa Greek, Nomos. 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 Okay? Pero pagdating sa 19, Yun. Ito. ang ginamit ay commandments. At doon sa huling linya ng versikulo 19, hanggang sa kaharian ng lahat. Kita nyo? Ano yung nomos? Na hanggang sa matupad, Kapitulo 2, versikulo 8 ng Pilipos. Ayan. Siya'y naging masunurin Sunurin. hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Totoo. Tapos ang nomos. Correct. Kaya important.
Amen. Kita mo yung debate natin ha. Pagdating sa 5:19 ng Mateo, tatawagin yung dakila ang sino mo magturo sa kanilang langit. Eh, pastor, paano naman? Okay lang naman pala hindi ko ituro. Kasi tatawagin din ako, maliit nga lang. Ay, huwag ko na gamitin ang 5:17. Ay, yun. Tala yun. Kasi, tama naman si Craig, tapos na yun. Yan, 5:17-18. Pagdating sa 19, doon magkakatalo. Kasi yung entole, yung commandment na yan, ay hanggang doon sa langit dapat itinuturo natin. Eh, sabi ng mga postmodel natin, hindi na kailangan ituro yan kasi natatakot ang tao eh. Hindi naman magpaparating sa'yo sa langit yan eh. So, pasensya na, pastor, mahal naman kita kaya lang. Ang problema lang talaga, hindi tayo magkakasunduro sa turo. No? Kaya yung mga membro ng Kalinting Tribe, baka i-upload mo eh. Yung mga membro ng Kalinting Tribe, mahal namin kayo. Alam, talagang hindi lang tayo magkakapanagpo doon sa tamang turo. Buti na lang, may nakita akong ginto rito. Kaya pastor, mamaya babati ka. Saan ba bahay nito? Mamaya matabihan na, bibili ako ng bahay malapit dito. Para kung magkakaproblema sila dun sa mga yun, dun sa Ezekiel 33. Ito mo rin. Kasi ang sabi ng Ezekiel 33:40, ang sabi ko doon, yung masama na hindi mo sawayin sa kanyang kasamaan ng kanyang dugo, ay sisingilin sa iyo. Patay ka. So, paano po yun, di ba? Kung hindi natin siguro, or kung mag-base tayo kung sa nakakatakot kasi hindi sila tumawa. Ayun, wow. As truth, alam natin yung truth, dapat sabihin natin kung ano yung tama. Ngayon, kung sila man ay sumunod doon sa katotohanan, bagaman nakakatakot yun, sumunod sila, ang sabi po doon, tayo naman, iniligtas naman natin yung ating buhay. Pati nakikinig. Wala tayong obligasyon, hindi tayo ng Panginoon na Pati nakikinig sa atin, kasama sa maliligtas. Bakit ka? Turo natin tama eh. Mahirap pagka turo may tama. Hindi natin, pastor ano? Pagka turo natin tama, huwag tayo ipagkait na ipaalam yan sa maraming mga ako. Kaya tayo tinawag dito, may pastor, may teachers, binanggit ni pastor kanina, may apostol. Kaya tayo tinawag kasi yun ang objective ng Panginoon. Dalhin natin sila, mission statement natin. Pastor, tala na nga sa mission statement yun eh. Di ba, mission statement natin, anong trabaho natin? Ang linaw eh. Kaya lang binubura na unti-unti. Kaya nga yun yung ating, kaya kami nalulungkot lang kami. Pag yung mga katulad nila pastor, nag-retired na wala na sila sa, pumapalit yung mga baguhan nating mga pastor na nag-leader. Doon medyo nag-aalanganin tayo. Kung baga sa bangka, tumatagilid. No, hindi napapansin, nasisira yung isang bahagi ng pampalutang. Medyo tumatagilid tayo. Pero, sabi ni Mrs. White, bagamat nakita niya na parang babagsak, pero mananatili pa rin dadagnan ng Panginoon. Bakit? Eh, hawak ng Panginoon yan eh. Di ba? Kaya may katang buhay ko'y hawak mo. Di ba? Hawak ng Panginoon yan eh. Di ba na tayo dapat ipag-alala? Kasi sabi ni Pastor kanina na dapat lagi tayong handa. Bantayan natin yung mga pumapasok sa iglesia. Hindi ko kilala na mangangaral, patayo ito dyan. Katapos sa tinuturo sa inyo, pinapakain sa inyo, oh, ayos yan. Yung pala lason yan. Nalalahanin nyo si Satanas. Diyan dinaya si Eva. Yung nakita ni Eva parang maganda sa kanyang paningin at kanasa-nasang kainin. Di ba? Kinain niya. Ano nangyari? Nalaglag ang salawal ni Adan. Sabi na biro ni Eva. Di ba? Dahil dinanagdag nasa ka, sino nagsabi na kaubad ka? Yung sabi na ubaran, mga kapatid. No? Biro lang naman. Pero by essence, tama naman yung principle. Doon tayo nahulog. Kaya dapat tayo ay mag-ingat. Tatapusin na po natin yung ating leksyon bilang panguling bahagi mga kapatid. Salamat po, Pastor, sa inyong magandang na-contribute na nagpuno lalo sa ating lesson. Amen. At hindi po natin layunin na atakihin o sirain yung dignidad ng ating mga mahal ng manggagawa. Maaaring sila'y naliligaw din. Maaaring meron sila magandang pananaw, objective. Pero mabigat na problema sa atin yan. Kasi kung dadali nila rito, pinaniwala nila yung bakla, kahit bakla ka, pupunta ka sa langit. Pagdating dito niya, bakla pa rin. Ito sabi ko nga, Lord Corinto sa 17-18, sa pastor, huwag daw ihipo ng bagay na marami. Diba? Upang kayo tanggapin ang aking mga anak na lalaki at babae. Kaya hindi naman sinabi bakla to. Boy, saan dadaan doon? Ang pintudo na men and women lang. Saan natin papasukin yan? Sabi ko na lang sa mga pagka nagtuturo yan, magdala sila na hagdan, sa 5 exit sila dumaan. Oh, pero wala pong balik sa langit. So, tatapusin natin ang ating lesson na tayo siguro tatayo para tayo po ay mananalangin bilang pamukha ng ating leksyon at magpapaawit sa ating kataan. Tayo po ay manalangin. Basta, pwede po ba pangunahan nyo na kami para sulit? Tayo po ay mananalangin.
Dakila po namin Ama, Diyos na pumupuno ng pag-ibig at kawaan sa iyong bayan. Salamat sa mga leksyon na aming natutunan. Yes, Lord. Ito'y maliwanag na kami po'y gusto ninyong alagaan. Turuan niyo po kami na tumugon sang-ayon sa inyong panawagan na may pakumbabaan kami noon. Salamat at kami pinatawad niyo sa aming mga sala. Basbasan niyo lalo ang mga gagawing pagsamba upang kami lalo lumago sa pananampalataya. Lahat ng ito hinihiling namin sa kapangyarihan at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa ating pong pagtatapos, sa ating pong awitin, Iglesia at Pagmamahal. Tayo pong lahat ay ni Kristo. Ikaw at ako'y makisangkot, abutin ang dulo at ang lingkod, mawarap ang kaso at sumunod, ibalik ang darating si Jesus. Iglesia, ako'y ayaw magmumulinis ang sulong, pag-ibig ng Diyos ay ipahayag mo, mamuhay ng ganap tulad ni Kristo. Iglesia, ako'y ayaw magmumulinis ang sulong, pag-ibig ng Diyos ay ipahayag mo, mamuhay ng ganap tulad ni Kristo. Sa kapangyarihan ng Espiritu, pinahayag ako'y ayaw. O Iglesia, Brother God, salamat po sa katauhan ni Brother Rafi sa panguna sa Sabbath School. Yes, Lord. Sa mga na-discuss namin ngayon, nawa ito yung magsibig paalala sa amin at ang banal na Espiritu mo rin ang siyang tumulong Yes, sa Lord. amin para maging masigasig kami sa pagbabasa at pag-aaral ng iyong salita. Umaasa po kami na sa tulong din ng banal na Espiritu, ihanda mo kami pati ng iba namin kapatiran na wala rin po dito. Salamat po sa lahat ng ito. Sa iyo namin binabalik ang kalwalatian at lahat ng karangalan. Sa pangalan ni Jesus.